L-I-J-K-A-N-P Q-I-S-T-U-B W-H-Y-N-C. Now I know my ABC. Next time won't you say like me? Sa isang liblib na lugar ng Murcia Negros Occidental, naninirahan ng isang lalaking nagngangalang Oliver Francisco Baroca. Kilala ang kanilang pamilya sa pagsasaka at pagtatapas ng tubo sa kanilang lugar. Maliban sa katalinuhan, yun ang isa sa namana ng binata sa kanyang mga magulang. Hindi rin kasi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Sa palitan siyang pinahinto ng kanyang mga magulang upang makatulong siya sa mga ito na magpakain at magpaaral sa iba pa niyang kapatid. Pangalawa sa 5 magkakapatid si Oliver. Yung nakakatanda nilang kapatid ay maagang nag-asawa at tumakas sa kahirapan. Kaya naman siya na ang nagsisilbing panganay sa kanyang mga kapatid. "Oh, kumain na kayo. Ito tuyo. Paghati-hatian niyo muna," utos ni Oliver sa 3 niyang kapatid. Kaagad naman kinuha ni Janina na sumunod sa kanya ang ulam at hinati-hati ito upang magkasya sa kanilang 4. "Yan kuya, dapat meron ka rin. Palagi mo na lang kaming inuuna." Wika ng batang babae at nagsimula ng kumain. Oy, saglit lang. Magdasal muna tayo," utos ni Oliver. Napatingin naman sa kanya ang isa pa nilang kapatid na si Calesto. Ito naman ang bunso nila. Kuya, tuyo lang ang ulam natin eh," reklamo ng bata. Napabuntong hininga si Oliver at umupo sa tabi ng kapatid upang itama ang sinabi nito. "Bunso, kahit tuyo o kanin lamang ang nakahain sa mesa, dapat pa rin tayong magpasalamat sa Diyos. Kasi kahit ganyan lang yan, mabubusog pa rin tayo. Binigyan pa rin niya tayo ng makakain, hindi ba?" Paliwanag ni Oliver. Tumango-tango naman ang bata bago ipinikit ang mga mata upang magdasal. Nang matapos sa pagdadasal, kaagad na kumain ang 4 na magkakapatid. Para kay Oliver, sanay na siya sa ganitong pamumuhay. Simple lang, kahit mahirap, kahit papano. Wala namang gulo na dumadayo sa kanilang pamilya. Yun ang isa sa pinapasalamat ni Oliver sa araw-araw. Makakain lang sila at makakapagpahinga tuwing gabi. Okay na roon ang binata. Ngunit hindi pa rin niya maalis sa kanyang isipan kung kailan sila aahon sa kahirapang kanilang natatamo ngayon. Sa sitwasyon ng mundo, hindi na alam ng binata kung sa mga susunod na araw may makakain pa sila. Nagkakagulo na kasi ang ibang bansa kaya naaapektuhan ang ekonomiya ng Pilipinas. Nagtaas ang mga bilihin, lalong-lalo na ang gasolina, na siyang isa sa pangunahing pangangailangan nilang magsasaka. Kung wala kasing makinang pangbukid, mahihirapan sila sa pagkakayod at mas matagal ang proseso. Isa pa, wala naman silang kalabaw na pagmamay-ari, kaya baka mawalan din sila ng trabaho kung sakali. "Kuya, ayos ka lang po?" tanong ni Janina sa kanya. Doon lamang bumalik sa realidad si Oliver at tumango-tango. Pagkatapos nilang kumain, nagpahinga lamang saglit si Oliver at kaagad nang gumayak sa trabaho. Isang matinding pakikipagbakbakan na naman ang kanyang haharapin sa gitna ng palayan at terik na araw. Habang siya'y naglalakad, nagkaabutan sila ng kanyang kaibigang si Juanito. Hindi katulad niya, ito ay nakasuot ng malinis na polo, makinang na sapatos at may maayos na buhok. "Oh, Juanito, kumusta? Saan ang punta mo?" tanong ni Oliver sa binata.
Papasok syempre, ito naman. May exam kasi kami. Alam mo na, patapos na ang school year, hindi ba? Sagot ni Juanito. Pasyensya ka na. Sige na. Mauuna na ako. May gagawin pa ako sa palayan. Mamayang hapon na lang. Pagpapaalam ni Oliver. Nako, teka Oliver. Hindi ka ba papasok sa susunod na pasukan? May early enrollment sa barangay. Pwede ka mag-enroll doon. Tutulungan kita. Panghihikayat ni Juanito sa kaibigan. Natahimik saglit si Oliver. Gustong-gusto niya na sanang tanggapin ang inaalok ng binata. Ngunit kung gagawin niya iyon, papaano na ang kanyang mga kapatid? Hindi niya pwedeng ipagpalit ang kanyang trabaho sa pag-aaral na imposible niya namang makamit. Para kasi kay Oliver, ang pag-aaral ngayon ay para na lamang sa may kaya o mayayaman. Pero katulad sa kanya na mahirap lamang, imposible na itong mangyari. Huwag na. Dagdag gastos lang yun sa amin eh. Tsaka ako lang kasi ang inasahan ng mga kapatid ko doon sa amin. Pag-aamin ni Oliver. Tumango-tango na lamang si Juanito at tinapik ang balikat ng binata. Ayos lang, basta kung magbabago ang isip mo, sabihan mo lang ako. Handa akong tulungan ka. Wika ni Juanito at kaagad nang umalis. Tumango naman si Oliver at tinignan ang figura ng kaibigan na papasakay sa tricycle patungong eskwelahan. Gusto niya rin sana itong maranasan. Ngunit sa sitwasyon ng kanyang pamilya at sa buhay na mayroon siya, hindi niya talaga ito muling mararanasan. Nagpatuloy sa paglalakad si Oliver hanggang sa makarating siya sa bukid. Nagsisimula na ang lahat niyang mga kasamahan maliban sa kanya. Hoy Oliver, bilisan mo riyan! Para kang doon dyan ah! Sigaw ng isa nilang kasamahan. Hindi na lamang ito pinansin ng binata. Bagkus, naghanda siya at saka lumusob sa palayan upang magsimula na sa pagtatanim ng palay. Habang abala siya sa pagtatanim, napakunot noo siya dahil sa narinig niya mula sa kanyang mga kasamahan. Pinag-uusapan kasi siya ng mga ito. Kesyo, kaya raw wala siyang narating dahil hindi sapat ang kanyang pinag-aralan. Napabuntong hininga na lamang ang binata at pilit na pinagpapatuloy ang kanyang ginagawa. Hindi niya dapat pwedeng ipakita sa mga ito na naaapektuhan siya sa mga sinasabi ng mga ito. Hey Oliver, nakita mo ba si Juanito kanina? Ang linis-linis niya no? Ang bango-bango, samantalang ikaw, amoy araw. Panlalait sa kanya ng isa nilang kasamahan. Hindi na lamang kumibo si Oliver at ipinagpapatuloy na lamang ang pagtatanim ng palay. Alam mo, may potensyal ka sanang maging mabangong nilalang katulad ni Juanito. Pero wala eh. Kulang ka kasi sa pag-aaral. Bobo ka talaga. At ang mga katulad mo ay siyang wala talagang patutunguhan. Hanggang pagsasaka lang. Dugtong pa nito. Palihim na naikuyom ni Oliver ang kanyang kamao. Gustong-gusto na niyang patulan ng mga ito. Ngunit palagi niyang iniisip ang kapakanan ng kanyang pamilya. Ayaw niyang madamay ang mga ito sa gulong kusang dumarating sa kanya. Kinahapunan, kaagad na umuwi si Oliver bitbit ang pinitas niyang mga kangkong sa bakuran ng abandonadong bahay. Kwento-kwento sa kanilang lugar, inabandona raw ito dahil maraming multo o kaluluwang hindi matahimik ang nagpapakita sa mga nakatira. Ngunit para kay Oliver, ito ay isang paraiso. Marami kasi mga ligaw na gulay katulad ng kangkong, dahon ng sili, saluyot, at iba pang makikita sa bakuran ng abandonadong bahay. Dito siya kumukuha ng pang-araw-araw nilang ulam habang wala pa ang kanyang sweldo.
Wala naman kasing sumusubok na pumasok sa bakuran ng naturang bahay. Dahil na rin siguro sa kwento-kwento. Kaya walang nakakaalam na may ligaw na gulay roon maliban sa kanya. Iba kasi si Oliver. Hindi siya takot. Masaya pa nga siya kasi kung hindi dahil sa bakuran na to, hindi sila makakaulam ng gulay na masarap. Nang makauwi, kaagad siyang sinalubong ng kanyang 4 na kapatid na kakauwi lang din galing sa paaralan. Napangiti naman siya nang madatnan niyang malinis ang bahay, bakuran at silid tulugan nila. Mabuti naman at sumunod kayo sa habilin ko. Janina, sana ipagpatuloy niyo tong ginagawa niyo ha. Alam niyo naman, pagod si nanay at tatay galing sa trabaho, lalo na ako. Kaya kayo lang talaga ang maasahan namin sa paglilinis ng bahay. Paliwanag ni Oliver sa kapatid. Tumango-tango naman ng bata at inasikaso na ang kanilang uulamin sa panghapunan. Maya-maya pa, dumating na rin ang kanilang mga magulang galing sa pagtatapas ng tubo. Kaagad nilang ibanalita sa kanilang mga anak ang mabuting balita na nakapagpagaan sa problema ng kanilang pamilya. Nakausap na namin ang may-ari ng lupang tinitirikan ng bahay natin. Hindi na raw nila ito kukunin, anak. Tuwang-tuwa na balita ng ginang kay Oliver. Lumiwanag naman kaagad ang mukha ng binata at hindi napigilang yakapin ang kanyang ina. Ngunit kapansin-pansin sa mukha ng kanyang ama ang kakaibang ekspresyon. Tay, hindi ba kayo masaya? Tanong ni Oliver sa ama. Tumingin lamang ang matanda sa kanyang asawa bago lumabas ng bahay at hindi pinansin ang tanong ng binata. Sinundan kaagad ni Oliver ang ama sa labas. Doon ay naabutan niyang humihikbi ang matanda. Kaagad namang nag-alala ang binata at dali-daling nilapitan ang matanda. Tay, ano po bang problema ninyo? Hindi ba kayo masaya sa balita ng ina? Tanong ni Oliver. Hindi anak, dahil may kapalit iyon. Nais kunin ng may-ari ng lupa si Janina. Sagot ng matanda. Halos gumuho ang mundo ni Oliver. Tumingin siya sa kanyang ina at nakasilip sa bintana. May lungkot ang mga mata nito, kaya kaagad siyang pumasok muli sa bahay upang kumprontahin ang ginang. Nay, ano? Pumayag ka? Tanong ni Oliver. Anak, kasi wala na kaming maisip na paraan. Aalagaan naman daw nila nang maayos ang kapatid mo, di ba? Mas mabuti na yon kaysa naman naghihirap siya kasama natin dito. Umiiyak na paliwanag ng ginang. Nay, hindi ako papayag. Di bali nang mawalan tayo ng tirahan, huwag lang tayo maghiwa-hiwalay. Hindi ho ba pumasok sa isip nyo na baka kung ano ang gagawin nila sa kapatid ko? Galit na tanong ni Oliver at hindi naman nakasagot ang ina. Maya-maya pa, isang magarang sasakyan ang tumigil sa harap ng kanilang bakuran. Bumaba roon ang may-ari ng lupang tinitirikan ng kanilang bahay. Pumasok ang mga ito at kaagad na idineklarang kukunin na nila si Janina. Hindi! Magsilayas kayo rito. Walang makakakuha sa kapatid ko. Sigaw ni Oliver. Ngunit nasuntok lamang siya ng isa sa tauhan ng may-ari. Hindi na nagsalita pa ang mga ito. Kaagad nilang kinuha si Janina at kinakaladkad pa palabas. Iyak lamang ng iyak ang bata habang nagmamakaawa sa kanyang mga magulang na huwag siyang ipamigay. Tatayo na sana si Oliver upang pigilan ang mga ito na kunin ang kanyang kapatid. Ngunit nasuntok muli siya ng tauhan ng lalaki. Walang nagawa si Oliver kundi ang panoorin na maglaho sa kanilang paningin si Janina. Halos magwala siya sa sakit
at paghihinagpis na kanyang nararamdaman. Tumayo na lamang siya mula sa pagkadapa sa lupa at dahan-dahang lumabas ng bahay. Nais niyang mapag-isa muna. Gusto niyang tanungin at kausapin ang kanyang sarili kung ano ang kanyang nagawa. Bakit nararanasan ito ng kanyang pamilya? Sa kanyang paglalakad, hindi niya napansin na dinala siya ng kanyang mga paa sa abandonadong bahay. Napabuntong hininga na lamang siya bago pumasok sa bakuran ng bahay. Tumungo siya sa loob nito at doon umupo bago humagulgol ng iyak. Hindi ko alam kung anong ginawa ko. Bakit nangyayari ito sa amin? Wala naman akong inaapagang tao. Umiiyak na saad ni Oliver. Sa tagal ng kanyang pag-iyak, hindi niya napansin na unti-unti na siyang natumba at nakatulog. Kasunod nun, ang pag-ihip ng malakas na hangin. Para bang may kung anong presensya ang pumasok sa loob. Kinabukasan, tulala si Oliver habang nagtatanim ng palay. Pagkaramdam niya kasi ang bigat ng katawan niya. Sa totoo lang, napilitan lamang siya na pumasok upang malaki ang kanyang masahod. Ver, parang ang tamlay mo ah. Kumusta ka? Tanong ni Rika. Kaedad lamang niya ito. Hindi katulad ng ibang tao si Rika. Hindi siya nanlalait at nanghuhusga sa buhay at sa kung anong meron si Oliver. Wala. Nauutal na sagot ng binata at nagpatuloy lang sa pagtatanim. Naku, kilala kita. Hindi ka nga ganyan nung nilalait ka kahapon ng mga yan eh. Sabihin mo nga, may nangyari ba? Nag-aalalang tanong ni Rika. Napabuntong hininga ang binata at saglit na tumigil sa pagtatanim. Umahon muna siya sa palayan at ganon din si Rika. Sinundan niya si Oliver hanggang sa makarating sila sa ilalim ng malaking puno ng mangga na nagsisilbing silong sa katulad nilang magsasaka na nagtatrabaho sa palayan. Ayos ka lang ba? Tanong ni Rika at naglabas ng 2 tinapay at saka inumin. Si Janina kasi. Panimula ni Oliver. Oh, anong meron? Nagkasakit na naman ba siya? Tanong ulit ng dalaga. Hindi. Kinuha siya ng may-ari ng lupa at kinatirikan ng bahay namin. Paliwanag ni Oliver. Nagulat naman ng bahagya si Rika sa kanyang nalaman. Seryoso? Alam ba ng mga magulang mo? Anong ginawa nila? Sunod-sunod na tanong ni Rika. Wala. Sila rin ang may pakana eh. Sagot ni Oliver bago muling tumayo at bumalik sa trabaho. Kinahapunan, wala sa sarili na umuwi ang binata. Ni pagkuha ng mauulam nila, hindi niya ginawa. Pakiramdam niya, nawalan siya ng gana sa lahat matapos ang nangyari sa kanyang kapatid na si Janina. Pagka-uwi niya, sinalubong kaagad siya ng kanyang ina ng isang mahigpit na yakap. Pambawi na rin siguro sa nagawa nila sa kanya, ngunit para kay Oliver, walang makakasuhol sa kanyang naramdaman. Pagpasok niya ng bahay, nagulat siya dahil puro masasarap na ulam ang nakahain sa mesa. May mga bagong gamit at damit na rin ang iba pa niyang mga kapatid, lalo na siya. Saan galing mga yan? Tanong ni Oliver. Anak, pinadala sa atin ni Janina. Sabi niya na ayos na raw siya roon. Huwag na raw tayong mag-alala. Nakangiting sagot ng ginang. At tinanggap niyo rin. Anong klase kayong mga magulang, ma? Bakit kayang-kaya niyong pabayaan ang mga anak ninyo? Galit na wika ni Oliver sa kanyang ina. Tumayo naman kaagad ang kanyang ama upang awatin siya at pagsabihan.
Oliver, tanay mo pa rin yan. Wala kang karapatan na questionin ang pagiging magulang namin. Bulyaw ng lalaki. Mas lalong nang galaiti sa galit ang binata. Ano tay? Pati ba naman kayo? Diyos ko. Baka kapag walang-wala na tayo, pati yung dalawa kong kapatid, ibibenta nyo rin. Tandaan nyo, hindi ko hayaang mangyari yon. Pagbabanta ni Oliver sa kanyang mga magulang bago lumabas ng bahay. Kanina pa sinasabunutan ni Oliver ang kanyang buhok. Halos nga makalbo na siya sa kanyang ginagawa. Nais niya kasing bawiin si Janina sa mga taong iyon. Ngunit hindi sapat ang kanyang pagtatrabaho bilang magsasaka sa kanilang bukid. Wala pa rin siya sa kalingkingan ng mga kumuha sa kanyang kapatid. Habang tinatahak ang daan, nakasalubong ni Oliver si Juanito. Nakakagaling lang sa paaralan. Napansin din siya ng binata at kaagad itong tumigil sa paglalakad upang makausap lang siya. Uy pare, kumusta ka na? Nakangiting tanong ni Juanito. Ayos lang. Ikaw ba? Nauutal na sagot ni Oliver. Ayos lang din ako. Ay nga pala, gusto mo bang magtrabaho? May iaalok sana ako. Yung pinsan ng kaibigan ko, may kalamansian siya at walang magbabantay kasi nag-abroad na yung dati niyang staff. Baka gusto mo lang. Ang sahod doon ay porsentuhan, saad ni Juanito. Kaagad namang tumanggi si Oliver dahil sa dami ng nasa isip niya. Nagpaalam na rin siya sa binata na mauuna na siya upang maghanap ng kanyang mapagkakainan. Wala kasi siyang gana na kumain ng pagkaing ipinadala sa kanyang pamilya. Mabuti na nga lang, meron siyang barya kaya sapat na ito para sa 2 serve ng batchoy. Nang makarating siya sa batsuyan ni Aling Rosie, kaagad siyang nag-order ng 2 serve ng mainit na batchoy. Habang nag-aantay, napansin ni Oliver ang isang matanda sa tawid ng kalsada. Nakaupo lamang ito sa waiting shed habang nakatingin sa mga kumakain. Aling Rosie, pwede bang magkaibang serve yung in-order ko? Tanong ni Oliver. Pumayag naman kaagad ang tindera. Nang maibigay sa kanya ang 2 order, kaagad niya itong kinuha at tumawid papunta sa matanda. Bagyang nagulat naman ang matandang babae sa paglapit nito sa kanya. Nay, gusto mo ba ng batchoy? Binilhan na lang kita. Pag-alok ni Oliver at ibinigay ang isang mangkok sa matanda. Ayos lang ba iho? Tanong naman ito. Aba, opo. Sige na. Kumain na po kayo, Nay. Ikaw, sabay tayo. Nakangiting sagot ni Oliver. Kita naman sa mata ng matanda ang pagkatuwa habang hinihigop ang mainit na sabaw ng batchoy. Hindi alam ni Oliver, ngunit ang gaan ang pagkaramdam niya nang makita ang ngiti nito. Nang matapos sila sa pagkain, kaagad na nagpasalamat ang matanda kay Oliver dahil sa kabutihang ipinakita nito sa kanya. Kaagad namang umalis ang matanda pagkatapos nitong magpasalamat sa kanya. Nang matapos sa pagkain ng binata, gabi na nang makabalik siya sa kanilang bahay. Tulog na rin ang kanyang kapatid maliban sa kanyang ama na tumatambay pa sa papag ng kanilang bahay at tila may iniisip itong malalim. Mabuti at umuwi ka na, saad ng kanyang ama. Hindi naman ito pinansin ng binata at kaagad siyang tumungo sa kusina upang uminom ng tubig. Sumunod naman ang ama. Alam naming nagkamali kami. Pero huwag mo sana kaming itakwil bilang mga magulang mo. Nagawa lang namin iyon dahil para sa kapakanan natin, anak. Para hindi tayo mawala ng tirahan. Paliwanag ng ama. Natawa naman ng bahagya si Oliver dahil sa balikong paliwanag nito. Tay, unang-una,
Hindi ko kayo itinakwil bilang mga magulang ko. Galit ako sa inyo sa ginawa nyo. Pangalawa, paano nyo nakakayanang isakripisyo ang isa nyong anak para sa iba nyo pang anak? Hindi ba tumatakbo sa utak nyo halos gabi-gabi na baka may ginagawa ng masama ang mga taong iyon kay Janina? Hindi ba kayo kinakabahan na baka binenta nila sa masasamang loob ang kapatid ko na anak ninyo? Mahabang saad ni Oliver. Hindi niya na rin napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Katulad ng dati, hindi na lamang kumikibo ang ama. Umiwas lamang ito ng tingin sa kanya at yumuko. Ito ang tandaan niyo, tay. Babawiin ko si Janina sa ayaw at sa gusto ninyo. Pagbabanta ni Oliver bago tuluyang pumasok sa kanyang tulugan. Napatingin naman ang ama sa kanyang asawa na palihim na nakikinig. Umiiyak din ito at makikita sa mga mata ang pagsisisi sa kanilang ginawa. Kinabukasan, maagang gumising si Oliver upang tumungo ng bayan. Nais niya kasing manghingi ng tulong sa mayor at mga pulis. Wala na kasi siyang iba pang naisip na gawin para mabawi ang kanyang kapatid. Kung inihintay niya pang magkaroon siya ng pera at yumaman, baka matatagalan lamang ang pagbawi niya kay Janina. Baka nga hindi pa, dahil hindi niya rin alam kung yayaman nga ba siya. Otoy, may kontrata ho bang pinirmahan ang mga magulang niyo na pumapayag silang kunin ang iyong kapatid kapalit ng lupa? Tanong ng pulis sa kanya. Sa pagkakaalam ko po, sir, wala. Bigla lamang silang pumunta ng bahay at kinakaladkad palabas ang kapatid ko. Paliwanag ni Oliver. Pero kung makakasuhan natin sila, makakasuhan din namin ang mga magulang mo. Pwede silang makulong ng 5 hanggang 10 taon. Paliwanag ng pulis. Biglang tumahimik si Oliver. Hindi niya alam kung itutuloy niya pa ba ang kanyang binabalak. Ngunit mas mahalaga rin kasi ang kapakanan ng kanyang mga kapatid. Nawala na rin ang tiwala niya sa kanyang mga magulang. Sige po, sagot ni Oliver. At ang nangyari, halos magwala ang asawa ng may-ari ng lupa nang kausapin siya ng pulis tungkol sa pwedeng mangyari sa kanyang asawa dahil sa ginawa nila. Samantalang si Janina naman ay nakay Oliver na. Takot na takot siya at tila may nararanasang kakaiba sa bago nitong pamilya o pamamahay. Anong meron dito? Sulpot naman ng isang boses. Galing ito sa lalaking may-ari ng lupa, si Nelson Mangguad. Sir, magandang umaga. Kami ang kaupod police officer. Nais ho kayo naming dalhin sa presyente upang doon magpaliwanag tungkol sa pangingidnap ng isang bata. Mahabang paliwanag ng pulis. Natawa naman ng bahagya si Nelson at tumingin kay Oliver. Ikaw talagang bata ka. Muling-muli ang kinalaban mo, sambit ni Nelson. Kalmado itong umupo sa tabi ng kanyang asawa at mapagmataas na itong inilabas ang isang papel. Kaagad namang kinuha at tinignan ng mga pulis ang laman. Doon nila nalaman na may kasulatan pala itong hawak at permado pa ng mga magulang ni Oliver. Nagtingin na ng mga pulis at dali-daling nanghingi ng tawad kay Nelson. Ayos lang. Janina anak, halika. Wika ng Nelson. Kahit ayaw ng bata, kaagad itong lumapit sa dalawang mag-asawa. Ngunit kahit sumunod ito sa utos ni Nelson, kitang-kita pa rin ni Oliver ang kalungkutan at takot sa mga mata ni Janina. Nang makalabas sila sa bahay ni Nelson, hindi napigilan ni Oliver na magtanong sa mga pulis. Kaagad namang ipinaliwanag ng mga ito na hindi nila maaaring kasuhan
o arestuhin ang taong may hawak na kasulatan at permado pa ng kabilang panig. Ang maaari lamang nilang arestuhin ay ang mga magulang ni Oliver na pumayag sa kasunduan at kusang ibinigay ang kanilang anak kapalit ng lupa. Hindi naman kaagad pumayag ang binata sa kadahilanang ayaw niyang mawala ng mga magulang at ang iba pa niyang kapatid. Kuya! Sigaw ng isang boses. Kaagad lumingon si Oliver at nakita niyang tumatakbo papunta sa kanya si Janina. Lumuhod naman siya kaagad at sinalubong ng yakap ang kanyang kapatid. Janina, pasensya ka na. Hindi ka pa mababawi ni Kuya. Malungkot na paghingi ng tawad ni Oliver sa kapatid. Kumalas naman sa pagyakap si Janina. Kuya, ayos lang po yun. Okay naman ako rito. Huwag mo na po akong alalahanin. Pero sana, kahit anong mangyari, huwag niyo po akong kalilimutan ha. Habili ni Janina sa kanya. Tumulo naman kaagad ang luha ni Oliver. Ngunit bago pa man niya ito punasan, kaagad na itong pinunasan ni Janina. Pangako, hindi ka pababayaan ni Kuya. Maghahanap ako ng paraan para mabawi ka sa mga yan at makabalik ka sa amin. Sa ngayon, pagpapasyensyahan mo na si Kuya ha. Hindi ko pa kaya. Tandaan mong mahal na mahal ka namin. Sambit ni Oliver at hinalikan sa noo si Janina. Kaagad namang tinawag ni Nelson ang bata nang makita niyang pangyayari. Sumunod naman si Janina at nagpaalam pa kay Oliver bago bumalik sa kanila. Nang makauwi si Oliver sa kanilang lugar, halos hindi na niya kayang maglakad ng maayos dahil sa panghihina ng kanyang mga paa at katawan. Pakiramdam niya kasi, sobrang bigat na ng kanyang dinadalang emosyon. Kaya pati pisikal ng kanyang katawan ay naapektuhan na rin. Oliver? Oliver? Sigaw ng isang boses. Nilingon naman niya kaagad ito at nakita si Rika na tumatakbo papunta sa kanya. Nang makalapit na ito, sinabi kaagad ng dalaga ang kanyang dapat na sasabihin. Uy, sabi ni boss, tanggal ka na raw sa grupo. Di ka na raw makakapagtrabaho bukas. Malungkot na pagsusumbong ni Rika. Napakunot noon naman si Oliver sa kanyang narinig. Ano? Umabsin lang ako ng isang araw dahil may importante akong ginawa. Nagpaalam naman ako. Pangangatuwira ni Oliver. Ewan, galit nga kanina eh. Tapos yung mga kasamahan natin, tuwang-tuwa kasi natanggal ka. Mga leche talaga. Saad pa ni Rika. Napalingon naman ang dalaga sa malungkot na mukha ni Oliver. Doon niya napagtanto na tila malala na ang pinagdadaanan nito. Saan ka ba kasi galing? Ayos ka lang ba? Tanong ni Rika. Sinubukan kong bawiin ang kapatid ko, pero wala. May kasulatan pala ang mga yon at ang mga magulang ko. Kaya hindi ko basta-basta mababawi si Janina. Sagot ni Oliver. Napabuntong hininga naman si Rika at niyakap ang binata ng mahigpit. Nabigla naman si Oliver sa ginawa nito. Ngunit hindi naman niya magawang pigilan si Rika dahil naramdaman niya ang kakaibang paggaan ng kanyang pagkaramdam nang yakapin siya nito. Nang matapos yakapin ng dalaga si Oliver, kaagad niya itong inaya na kumain sa batchoya ni Aling Rosie. Dali-dali namang tumungo ang dalawa at masayang kumain ng batchoy. Ito talaga ang ultimate favorite nila dahil sa masarap na timpla ng batchoy. Pagkatapos nilang kumain, naglakad-lakad lamang sila upang magpababa ng kanilang kinain. Paano na yan? Saan ka ngayon maghahanap ng trabaho? Tinanggal ka ng ingot nating boss eh. Tanong ni Rika. Hindi kumibo si Oliver. Hindi niya rin kasi alam
ang isasagot. Wala rin siyang alam na ibang trabahong kanyang mapapasukan. Kinabukasan, nang makuha ni Oliver ang natira niyang sahod sa kanyang boss, kaagad siyang pumunta ng lungsod upang manghingi ng tulong sa panganay nilang kapatid. Nang makarating siya roon, maayos naman ang pagtanggap sa kanya ng asawa ng kanyang kapatid. Oliver, mabuti at napadalaw ka rito. Nakangiting saad ni Alice, ang asawa ng kanyang kapatid na si Oscar. Nasa banyo pa kasi ang lalaki, kaya si Alice na muna ang nagasikaso sa kanya. Inilibot ni Oliver ang kanyang paningin. Maganda ang kasalukuyang bahay ng kanyang kuya. May mga appliances at gadgets din ang mga ito. May sasakyan din at maliit na garahe. Masasabi mo talagang magaan at nakaluwag-luwag na ang kanyang kapatid. Nang lumabas si Oscar sa banyo, kaagad niyang niyakap si Oliver nang makita niya ito. Ganoon din ang binata. Pagkatapos nilang magyakapan, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Oliver. Kaagad niyang kwento sa kanyang kuya ang nangyari sa kanilang pamilya. Ano? Si Janina? Paano nagawa yun ng mga magulang natin? Tanong ni Oscar. Kaya nga ako pumunta rito, kuya, para manghingi sa'yo ng tulong. Hindi pera, kundi trabaho. Kahit anong trabaho sana, kuya. Kayang-kaya kong pasukin. Makaipon lang para mabawi ko ulit si Janina. Pagmamakaawa ni Oliver. Nagtingin na naman ang mag-asawa. Oliver, pasensya ka na. Wala akong maibibigay sa iyong trabaho o kahit pera. Kailangan niyo rin kasing tumayo sa sarili niyong mga paa. Huwag kayong umasa sa kahit kanino. Gayahin mo ako. Mas pinili kong iwan ang buhay na meron tayo roon. Paliwanag ni Oscar sa kanya. Tila sinaksak ng milyong-milyong karayom ang dibdib ni Oliver nang marinig niya ito sa sarili niyang kapatid. Ganito na lang, huwag ka nang bumalik doon. Kagaya ng kwento mo kanina, maayos naman si Janina sa mag-asawang kumuha sa kanya. O ano pa, gusto mo siyang bawiin para malugmok din siya sa kahirapan? Para wala siyang marating katulad mo? Sarkastikong tanong ulit ni Oscar. Hindi na kumibo pa si Oliver. Tumayo na lamang siya bago nagpaalam at dali-daling lumabas ng bahay ng kanyang kapatid. Pagkaramdam niya, sinasakal ang kanyang leeg. Hindi na rin niya napigilan ang umiyak dahil sa narinig niya mula sa sariling kapatid. Akala niya, ito na ang makakatulong sa kanya. Ngunit minaliit lamang siya nito at pinapamukha na walang mararating ang katulad niyang mahirap. Akmang lalabas na siya sa gate ng bahay ng kanyang kuya. Napalingon siya dahil bigla siyang tinawag ni Ate Alice niya. Palihim nitong inabutan siya ng isang sobre na naglalaman ng 2,000. Tulong ko yan sa'yo ha. Pagpasensyahan mo na ang kuya mo. Sige na, umuwi ka na. Delikado riyan, lalo na't ngayon ka lang nakapunta rito ha. Mag-iingat ka. Malambing na saad nito. Nagpasalamat naman kaagad si Oliver bago tuluyang umalis. Sa kanyang paglalakad, hindi niya na alam kung ano pa ang kanyang gagawin. Hindi rin niya alam kung papaano mag-apply ng trabaho rito sa lungsod. Habang naglalakad, napahinto si Oliver sa tapat ng isang karinderya. Saktong kumalam na rin ang kanyang sikmura. Kaya naman dali-dali siyang pumasok at nag-order ng pagkain. Ate, isa nga pong dinuguan at 2 kanin. Pahingin na rin ho ako ng sabaw. Wika ni Oliver. Naghanap kaagad siya ng upuan. Sakto namang may bakante sa dulo.
kaya dali-dali siyang umupo roon at nag-antay ng kanyang order. Hoy, umalis ka riyan! Sigaw ng isang boses. Napalingon naman si Oliver at doon niya nalaman na siya pala ang sinisigawan nito. Lumapit ng 3 binata. Nakasuot ang mga ito ng uniforme. Kitang-kita rin sa galawan ng mga ito na galing sila sa mayayamang pamilya. Pasensya na ho. Pasensya na kayo. Pero ako po ang nauna rito eh. Magalang na sagot ni Oliver. Natawa naman ng sarkastiko ang isa sa 3 binata. 3 kami. Ano, ikaw lang dyan? Ang haba-haba ng mesa at may 4 na upuan. Kasya sa amin yan. Kaya umalis ka riyan. O baka naman gusto mo ng masakit sa katawan. Bulyaw ng isa. Akmang sasapakin na nila si Oliver nang biglang lumapit si Juanito. Pinigilan niya ang mga ito at sinabi na matalik niyang kaibigan si Oliver. Nangingi naman kaagad ang 3 binata ng tawad bago tuluyang umalis ng karinderya at lumipat sa iba. Juanito, bakit nandito ka? Galak na tanong ni Oliver sa kaibigan. Siyempre, dyan lang sa kabilang kanto ang paaralan namin. Ikaw, bakit na parito ka sa lungsod? Tanong din ni Juanito. May inaasikaso lang ako. Sagot ng binata. Maya-maya pa dumating ang order ni Oliver. Kaagad silang kumain at nagpakabusog. Pagkatapos nilang mananghalian, si Juanito na rin ang nagbayad ng order ng binata. Nang makalabas sila sa kainan, kaagad nagpasalamat ng marami si Oliver sa binata. Tinapik-tapik naman ni Juanito ang balikat niya. Wala yun, ano ka ba? Sagot ni Juanito. Magpapaalam na sana ang binata na umalis na nang biglang maalala ni Oliver ang inalok nitong trabaho sa kanya noong nakaraang araw. Kaagad niyang tinanong si Juanito kung available pa ba ang pagiging tauhan sa kalamansian. Lumiwanag naman ang mukha ni Juanito at sinabi na sobrang available pa ito. Sige, bukas punta ka sa sakayan ng tricycle. Nandun lang kasi ang bahay ng a-applyan mo eh. Sambit ni Juanito bago tuluyang umalis. Napahinga ng maluwag si Oliver at dali-daling tumungo sa panederya. Balak niyang bumili ng tinapay at ulam na rin bago siya umuwi upang may pasalubong man lang siya sa kanyang mga kapatid. Pag-uwi niya, halos lumundag sa tuwa ang kanyang mga kapatid. Ngumiti naman ng malawak si Oliver dahil ngayon niya lang nakita ulit na ganito kasaya ang kanyang mga kapatid. Anak, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Halika, may pagkain dito. Pag-aaya ng kanyang ina sa kanya. Naglaho naman ang ngiti ni Oliver nang lumingon sa kanyang inay. Hindi niya pinansin ito at kaagad siyang tumungo sa kanyang silid-tulugan. Kinabukasan, maaga pa lamang, tumungo na si Oliver sa sakayan ng tricycle. Sakto namang naghihintay doon si Juanito. Nang makita nila ang isa't isa, kaagad siyang dinala ng binata sa bahay kung saan mag-a-apply si Oliver bilang tagabantay ng kalamansian. Nang makarating sila sa bahay, sinalubong naman kaagad sila ng isa sa mga tauhan ng may-ari. Pinapasok sila nito sa malaking bahay at pinag-antay saglit hanggang sa dumating na rin ang nagngangalang Don Cesar. Malawak na ngumiti ito kay Oliver habang bumababa sa hagdanan at hawak-hawak ang tungkod. Maligayang pagdating sa aking mansyon. Pagbati ni Don Cesar. Magandang araw po, Don. Siya po pala si Oliver Francisco Baruca.
ang mag-a-apply sa inyo bilang tagabantay ng kalamansi. Pagpapakilala ni Juanito kay Oliver. Bumati at nagbigay galang naman kaagad ang binata kay Don Cesar. Pagkatapos noon, nagpaalam na kaagad si Juanito sapagkat may pasok pa siya sa paaralan at bawal siyang mahuli sa klase. Iho, ikaw ba ay interesado sa trabahong ito? Tanong ni Don Cesar nang makaupo siya sa malambot na sofa. Pinapaupo niya rin si Oliver. Opo Don. Maasahan at mapagkakatiwalaan niyo rin po ako. Masiglang sagot ni Oliver. Tumango-tango lamang si Don Cesar bago tumayo. Sininyasan niya ang binata na sundan siya. Naginawa rin naman ito kaagad ni Oliver. Pumunta sila sa likod ng bahay kung saan may malawak na taniman ng kalamansi. Napatingin naman si Oliver sa matanda habang nakangiti ito. Sige, magkolekta ka na ng mga kalamansi para ibenta mamaya sa palengke. Utos ng Don. Hindi naman nagdalawang isip si Cesar at kaagad na kinuha ang malaking timba na nakataob sa kawayan. Sinuri niya ng maigi ang ibang kalamansi bago niya ito puksain. Napangiti naman ng palihim ang Don dahil sa kanyang nakita. Samantala, halos magmakaawa si Janina habang sunod-sunod siyang pinapalo ni Nelson gamit ang dibakal na sinturon. Hindi niya kasi sinasadyang nabasag ang isa sa paboritong tasa nito. Paulit-ulit na ring nanghihingi ng tawad si Janina. Ngunit wala pa rin itong kwenta dahil hindi siya tinitigilan ng lalaki sa kakapalo. Ikaw, kasing tigas ka talaga ng ulo ng kapatid mo. Sigaw ni Nelson. Wala namang nagawa ang asawa nito upang awatin siya dahil takot din ito na baka sa kanya mabaling ang galit ng lalaki. Halos iyak at sigaw lamang ng kawawang bata ang maririnig sa buong bahay. Maski ang mga katulong at tauhan ni Nelson ay walang nagawa, kundi tignan lamang si Janina. Maawan na po kayo. Tama na po, aray. Sigaw ng bata. Ngunit imbes na tumigil si Nelson, naging mas malakas pa ang puwersa nito sa pagpalo. Sa kabilang banda naman, magtatanghali na, ngunit hindi pa rin napuno ni Oliver ang dalawang timba. Kaunti lang kasi ang maayos na bunga ng kalamansi, kaya medyo natagalan siya dahil pinipili niya pa ito ng maayos. Para kasi sa kanya, mas importanteng maging satisfied ang mga bibili upang hindi ang mga ito madismaya sa produktong kanyang binebenta. Nang matapos niyang punuin ang timba, kaagad siyang tumungo sa harap at nagpaalam na sa Don upang ibenta ang kanyang napitas. Oh, hindi ka ba muna magpapahinga, iho? Inabot ka ng 3 oras sa pagpipitas doon. Tanong ni Don Cesar. Ngunit ngumiti lamang si Oliver. Hindi na ho, Don Cesar. Kaya ko pa po ito. At saka baka kasi alam mo na, maunahan tayo roon. Aalis na po ako. Pagpapaalam ni Oliver at kaagad na umalis. Bit-bit ang dalawang timba. Napangiti lamang ng malawak si Don Cesar at bumalik na rin sa loob ng mansyon. Pagkarating ni Oliver sa palengke, kaagad siyang tumungo sa pwesto kung saan doon i-display ang benta niyang kalamansi. Inilapag niya muna ito at kinilo bago isa-isang naglagay sa plastic. Magkano yan to? Tanong lang lalaking dumaan. Ay naku bossing, 30 lang ho isang plastic. Marami-rami na rin at isa pang matamis na maasik to. Pwede na sa may ubo, sipon at masakit ang lalamunan. Pwede rin gawing palamig to bossing, di ka magsisisi.
Mahabang saad ni Oliver. Kaagad namang ngumiti ang lalaki at bumili ng 2 plastik ng kalamansi. Natuwa naman si Oliver dahil sa wakas may buena mano na rin siya. Makalipas ang ilang oras, 3 plastik na lamang ng kalamansi ang natira. Tuwang-tuwa naman si Oliver sapagkat alam niyang matutuwa ang Don Cesar sa kanya dahil sa maganda niyang benta ngayong araw. At nang maipaubos niya na ang kalamansi, dali-dali siyang umuwi at kaagad na iniremit ang pera. Tuwang-tuwa naman ang matanda at ipinagkatiwala na nga sa kanya ang pagbebenta ng kalamansi. Bukas, maaga ka pa ha. Sige na. Makakauwi ka na. Utos ng Don. Kinabukasan, nanlaki naman ang mga mata ni Oliver nang mapansing may 3 timba na ng kalamansi ang nakahilera sa labas ng mansyon. Wala ring tao sa loob ng bahay. Wala rin ang Don at ang isang pinagkakatiwalaan nitong tauhan. Walang nagawa si Oliver kundi dalhin ang mga ito sa palengke. Katulad kahapon, naubos muli ang 3 timba ng kalamansi. Lahat ng mga taong bumili sa kanya halos bumabalik. Malinamnam at matamis daw ang benta niyang kalamansi kapag ginagawang Diyos. Natuwa naman si Oliver dahil tila kalahati sa mga tao sa palengke ay sa kanya na bumibili. Pagka-uwi niya sa mansyon ni Don Cesar, wala pa rin doon ang matanda. Isinilid niya na lamang sa plastik ang perang nalikom niya sa pagtitinda at inilagay ito sa divider na nasa sala ng Don. Pinayagan kasi siya nitong pumasok sa loob upang iremit ang pera kung sakaling wala ang matanda sa labas. Halos araw-araw, parami ng parami ang kalamansing binibenta ni Oliver. Ang nakakagulat pa, lahat ng iyon pare-parehong nauubos. At tuwing nire-remit niya ang perang kanyang nalikom, ibinibigay o iniiwan niya lamang ito na nakaplastik hanggang sa loob na ng silid tulugan ng Don. Mag-iisang linggo na kasing wala ang matanda. Tanging tauhan lamang nito ang nagbibigay ng sweldo sa kanya na nagkakahalaga ng 200 kada araw. Kahit maliit, hindi ito pinansin ni Oliver. Ang mahalaga sa kanya ay ang makaipon siya at makabili ng mga pangangailangan ng kanyang mga kapatid at magulang. Umaasa rin kasi siya na baka habang tumatagal siya sa pagtatrabaho, lalakihan ng Don ang kanyang sahod. Kaya mas lalo niyang inayos ang kanyang pagtatrabaho pagdating sa pagtitinda ng kalamansi. Kuya George, tawag ni Oliver nang mapansing nagmamadaling papalabas ng mansyon ang tauhang pinagkakatiwalaan ng Don. Unti-unti namang lumingon si George habang pilit nang umingiti. Bakit ba? Tanong nito. Nasaan po pala si Don Cesar? Halos magdadalawang linggo na siyang wala rito eh. Tanong ni Oliver. Medyo nadismaya kasi siya dahil nais pa sana niyang ikwento sa Don ang tungkol sa pagbebenta niya sa palengke. Kakaiba kasi ang daloy ng kanyang pagtitinda. Halos lahat ubos at hindi mabigat sa presensya. May inasikaso lang siya doon sa anak niya sa lungsod. Sagot ni George at dali-daling lumabas. Naggibit balikat naman si Oliver at binuhat ang 2 timba ng kalamansi upang isakay sa tricycle na pinara niya kanina para maghatid sa kanya sa palengke. Pagkarating niya sa palengke, kaagad niyang i-display ang tinda. Katulad ng dati, kaagad na dinumog ng mga tao ang kanyang tinda. Nang umunti na ang tao, tsaka naman sumulpot ng biglaan si Rica. Gulat na gulat ito habang nakatingin sa kanya at sa kanyang kalamansi na tinitinda. Uy, ano yan?
Tanong ni Rika na may gulat sa muka. Ito, kalamansi. Pinapatinda ito ng amo ko. Ito na palang bago kong trabaho. Sagot ni Oliver. Natuwa naman kaagad si Rika at napayakap pa sa binata. Pagkatapos nun, tinulungan niya na rin si George na magtinda hanggang sa maubos ito. Wow, yayamanin ang dating hampas lupa. Isang boses ang nakapagpalingon kay Oliver at Rika. Bibili ho kayo ng kalamansi? Tanong ni Rika sa lalaking kasama nila sa pagtatanim ng palay dati. Ayoko, baka kasi may sumpayan. Matulad pa ako sa lalaking yan. Sagot nito bago umalis. Nagkibit balikat na lamang ang dalawa at hindi napigilang matawa sa ginawa ng lalaki. Maagang natapos ang pagtitinda ni Oliver. Naubos kasi kaagad ito dahil dinagsa ng mga tao at mga dayo rin sa kanilang lugar sa palengke. Kagaya ng nakagawian, isinilid ni Oliver ang benta niya bago inilagay sa silid ng kanyang amo at kaagad siyang lumabas ng mansyon upang magpasama kay Rika. Nais niyang bisitahin ang kanyang kapatid na si Janina. Pumara lamang sila ng tricycle at nagpahatid sa bahay ni Nelson. Sakto namang pagdating nila roon, wala ang mag-asawa. Kaya naman nakiusap sila sa katulong na papasukin sila saglit. Dahil na rin sa awa, nagtulong-tulong ang mga katulong upang makapasok si Oliver at Rika. Mabuti na lamang at hindi sila nakita ng 2 tauhan ni Nelson na iniwan niya upang magbantay kay Janina. Nagulat naman ang bata sa biglaang pagsulpot ni Oliver at Rika sa loob ng kwarto niya. Napayakap siya kaagad sa kanyang kuya dahil sa pangungulilang kanyang naramdaman. Kumusta ka na rito? Ayos ka lang ba? Buti na lang at mababa itong mga katulong dito. Pinapasok nila kami. Wika ni Oliver. Naglaho naman ang kaninang malawak na ngiti ni Janina at umiwas ng tingin sa kanyang kuya. Napansin naman kaagad ni Oliver na tila may tinatago ang kanyang kapatid. Doon niya napansin ang pasa sa bandang hita at braso ni Janina. Dali-dali niya itong tinignan. Sinusubukan naman ng bata na itago, ngunit huli na ang lahat. Nakita na ito ng kanyang kapatid. Sila ba ang may kagagawa nito sa'yo? Tanong ni Oliver. Hindi napigilan ni Janina na umiyak. Sinumbong niya lahat ng pananakit na ginawa ni Nelson sa kanya tuwing may nagagawa siyang mali. Uminit naman kaagad ang ulo ni Oliver at gustong magwala sa loob ng bahay ng lalaki. Ngunit napatigil sila sa pag-uusap nang marinig ang busina ng sasakyan sa labas. Oliver, halika na. Pabulong na wika ni Rika. Sakto naman ang pagbukas ng pinto ng kwarto ni Janina. Dali-dali silang pinalabas ng katulong. Dinaan na lamang sila sa likod ng bahay at doon may malaking bota sa gate na kasya ang isang tao. Kaya naman hindi na nagdalawang isip ang dalawa na dumaan roon upang hindi sila mahuli. Naging matagumpay ang kanilang pagtakas, ngunit nang makita ni Oliver ang malungkot na mukha ni Janina habang nakadungaw sa babasagin na bintana ng kwarto nito, halos dinudurog ang kanyang puso. Gustuhin niya mang isama ang kanyang kapatid, ngunit hindi niya ito magawa sapagkat wala siyang sapat na pera upang kalabanin si Nelson. Nang makalayo na sila sa bahay ni Nelson, kaagad na inaya ni Rika ang binata na tumambay muna sa tabi ng ilog. Kaagad namang sumunod si Oliver upang mabawas-bawasan din ang kanyang iniisip. Nang makarating sila sa ilog, kaagad na umupo ang dalawa at inaabangan ang paglubog ng araw. Walang umiimik pa sa kanila
hanggang sa naisipan ni Rica na magtanong kay Oliver. Hindi ko pa nakikita yung sinasabi mong amo mo. Sinubukan mo na bang manghingi ng tulong doon? Tanong ni Rica. Napatingin naman sa kanya si Oliver. Hindi eh. Tsaka ayaw ko mang damay ng ibang tao. Dahil problema naman namin to. Malungkot na sagot ni Oliver. Kung mayaman lang sana ako na ang kukuha kay Janina. Uy, pasyensya ka na ha, at wala akong maitulong sa iyo. Paghingi ng tawad ni Rica. Ngumiti naman si Oliver sa dalaga. Ano ka ba? Ayos lang. Nga pala, hindi mo ba kilala si Don Cesar? Nagtatakang tanong ni Oliver. Ha? Sino ba yun? Tanong din ni Rica. Yun yung pangalan ng amo ko sa mansyon na yon. Di ba, isa siya sa pinakamayaman sa lugar natin. Bakit hindi mo siya kilala? Tanong ulit niya. Sa pagkakaalam ko kasi matagal nang walang nakatira riyan sa mansyon na yun. Sabi nga dati ng mga matatanda nung bata pa ako. Huwag raw kaming papasok doon kasi pugad yun ng mga multo at engkanto. Walang nakakaalam na mga taga sa atin kung sino talaga ang may-ari ng mansyon na yun. Basta, matagal na raw yan nakatirik doon. Baka naman si Don Cesar, siya yung kaapo-apuhan ng may-ari, kaya siya ang nagmana. Paliwanag na Rica. Nagkibit-balikat na lamang si Oliver. Alam mo, kahit ano pa ang kwento ng mansyon na yon, hindi ako interesado. Mas gusto ko pang makaahon sa hirap at mabawi ang kapatid ko kaysa pagkaabalahan ng oras yan kung sino talaga ang tunay na may-ari. Saad ni Oliver. Natawa naman si Rica rito. Ngunit kahit anong halakhak o tawa ni Oliver, kitang-kita pa rin ng dalaga ang lungkot sa mga mata nito. Kaya naman niyakap niya ng biglaan ang binata nang walang pasabi. Nagulat naman ng bahagya ang binata, ngunit hindi niya na rin mapigilan na yumakap pabalik kay Rica. Doon, tumulo ang kanyang luha. Hindi niya alam pero ang gaan ng pakiramdam niya tuwing niyayakap siya na Rica. Pagkatapos nilang panoorin na lumubog ang araw, kaagad na umuwi sa kani-kanilang mga bahay ang dalawa upang makakain at siya ring makapagpahinga. Kinaumagahan, maaga pa lamang nasa palengke na si Oliver. Habang inaayos niya ang kanyang paninda, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Nang hihingi ito ng kalamansi, para lang daw sa kanyang ubo na hindi gumagaling. Wala rin daw itong pambili ng gamot, kaya umaasa na lamang ito sa kalamansi. Nang makita ni Oliver kung sino yung matanda, nagulat siya. Dahil ito rin ang matandang binigyan niya ng batchoy noong nakaraan. Hindi na nagsalita pa si Oliver. Dali-dali niyang ibinigay ang isang supot ng kalamansi sa matanda. Nagpasalamat naman kaagad ang matandang babae at doon, ngumiti lamang si Oliver. Habang lumilipas sa mga oras, siya ring pagdagsa ng mga tao. Mapaumaga, tanghali at hapon, para bang walang kasawaan ang mga ito sa kalamansi. Sinubukang tanungin ni Oliver ang mga mamimili niya kung ano nga ba ang lasa ng kalamansi na kanyang binibenta. Ngunit iisa lang ang kanyang natatanggap na sagot. Malinamnam, manamis-namis, at ang pagkaasim ay swak sa lalamunan. Inutusan pa nga siya na gumawa na rin siya ng kalamansi Diyos upang mas lalo pa niyang mapalaki ang kanyang paninda. Ngunit, naisip na rin yon ng binata bago pa siya pagsabihan ng kanyang mamimili. Yun nga lang, hindi niya ito magagawa sapagkat wala siyang permiso sa kanyang amo na si Don Cesar. Palagi kasi itong wala sa kanyang mansyon, kaya hindi siya nakakakuha ng pagkakataon
upang makipag-usap muli sa matanda tungkol sa maganda niyang plano. Oliver, ang sarap talaga ng kalamansi mo. Puri ng isang ginang, nakadadaan lamang. Oo nga, parang may hiwaga at kakaiba sa lasa. Walang pagtataka kung bakit nagustuhan siya ng marami. Wika rin ng isa. Ngumiti lamang si Oliver at nagpasalamat sa mga ito. Paring Oliver, sigurado ang galing niyo mag-alaga ng kalamansi na to, no? Kasi sabi nila, kapag inalagaan daw ng maayos ang isang bunga, magbibigay daw ito ng mahiwagang katas. Mahabang litanya ng isang mamimili. Napaisip naman kaagad si Oliver. Naalala niya kasi na halos araw-araw may 5 o 3 timba ng kalamansi ang nakaabang sa kanya tuwing umaga. Yun ang kanyang binebenta. Pero nakakapagtaka sapagkat noong unang pumitas siya sa taniman ng kalamansi ni Don Cesar, nasisigurado niyang naubos na niyang pitasin ang mga magagandang bunga. Pero bakit? Parang ang bilis ata ng pagbunga ng mga kalamansi ni Don Cesar. Pagka-uwi niya kinahaponan, nandoon na si George, nag-aabang. Siya na raw muna ang tatanggap ng perang nailikom ni Oliver sa pagtitinda, sapagkat ang Don raw ay abala pa rin sa anak nito. Kuya George, pwede bang ako na lang ang pumitas ng kalamansi bukas? Para naman makapagpahingaan kung sinong namimitas dito. Kasi halos araw-araw, puno yung 3 o 5 timba eh. Pag-aalok ni Oliver. Ngunit napatingin lamang si George sa kanya. Alam mo, ayaw na ayaw ni Don yun. Yung nagboboluntaryo ka sa gawain na hindi sa iyo. Tsaka mas mabuti nga iyon dahil magbebenta ka na lang talaga, hindi ba? Nakangiting sagot lamang ni George bago ito tuluyang pumasok ng mansyon. Bit-bit ang perang nailikom. Akmang aalis na rin sana si George nang bigla siyang tawagin ito. Nakalimutan nitong ibigay ang lingguhang sahod niya. Bakit sobra ng 1,000 to? Tanong ni Oliver nang makita ang 2,000 inaabot ng lalaki sa kanya. Sabi ni Don, tanggapin mo na raw. Nakakangiting sagot ni George bago tuluyang pumasok ulit ng mansyon. Natuwa naman si Oliver at kaagad na tumungo ng palengke. Namili siya ng tig-iisang laruan ng kanyang mga kapatid at kanilang pagkain. Hindi rin niya nakalimutang bilhan si Janina. Balak niya kasi itong dalhan ng laruan kapag nakapunta ulit siya roon. Ngunit nawala naman ang tuwa niya habang namimili siya dahil naalala niya ang mga pasang natamo ni Janina sa mag-asawang kumuha sa kanya. Pagka-uwi niya, tuwang-tuwa ang mga kapatid niyang maliliit nang salubungin siya ng mga ito. Ibinigay naman kaagad ng binata ang kanyang pasalubong bago tuluyang pumasok ng kanilang bahay. Inilapag niya sa mesa ang mga pagkain at ulam na kanyang binili. Anak, kumusta ang trabaho mo? Nakangiting tanong ng kanyang ina. Nay, tay, pinuntahan ko si Janina nung nakaraan. Panimula niya. Nagtingin na ng mag-asawa sa kanyang sinabi. Bakit mo pinuntahan? Hindi na tayo maaaring makipagkita o dalawin si Janina dahil maaaring ipakulong tayo ng mag-asawang yon. Bulyaw ng kanyang ama. Ngunit hindi nagpatinag si Oliver. Tay, alam niyo ba ang ginawa nila sa kapatid ko? Sinasaktan nila. May latay ng sinturon ang braso at hita ni Janina. Marami rin siyang pasa. Sabi pa niya sa akin, kaunting pagkakamali lang daw niya. Isinasaktan na siya ng gagong Nelson na yon. Ano? Hindi pa rin ba kayo nakukonsyensya sa ginawa ninyo? Umiiyak na sigaw ni Oliver. Tumahimik naman ang mag-asawa saglit. Ang kanyang ina ay hindi na rin napigilang mapaiyak
dahil sa tindi ng konsyensyang kanyang naramdaman. Wala na tayong dapat na pakialam doon. May pag-iwas tingin na wika ng kanyang ama. Napasabunot na lamang ng sariling buhok si Oliver. Gusto niyang sakta ng pisikal ang kanyang ama. Ngunit hindi ito kaya ng kanyang konsyensya. Nais niya ring magwala. Ngunit iniisip niya ang kanyang mga kapatid. Paano kung makita nila siyang magwala na halos pumatay siya ng isang tao? Walang nagawa si Oliver, kundi ang tumungo mag-isa sa tabing ilog. Tuwing masama ang kanyang loob, doon lamang siya tumatambay, simula dati at nagmumuni-muni. Nagdasal na rin siya at nanghingi ng tulong sa may kapal. Ngunit kahit matagal pang tutuparin ng Diyos ang kanyang mga kahilingan, naiintindihan pa rin niya iyon. Oh, Oliver? Boses iyon ni Rika. Nagulat na rin siya nang bigla itong sumulpot. Bakit ka nandito? Tanong niya sa dalaga. Umupo naman ito sa tabi niya at pinitik ang kanyang noo. Siyempre, tambayan ko rin to dati eh. Tsaka, anong problema mo? Tanong ni Rika. Napakunot noo naman si Oliver. Problema saan? Nagugulo ang tanong ng binata. Problema mo. Di ko alam kung saan, pero kasi kilala na kita. Tuwing may dinadala kang problema, dito ka sa tabing ilog tumatambay. Wika ni Rika. Nagulat naman ng bahagya si Oliver, sapagkat may nakakakilala rin pala sa totoo niyang pagkatao. Hindi niya alam, ngunit tuwing naririnig niyang nag-aalala sa Rika tungkol sa kanya, hindi niya mapigilang hindi kiligin na ewan. Ang gaan-gaan kasi ng presensya ni Rika sa kanya, at ganon din ang kanyang naramdaman, lalo na tuwing niyayakap siya ni Rika. Wala. Nga pala, Rika, may nobyo ka na ba? Paglihis na tanong ni Oliver. Napatakip kaagad siya ng bunganga dahil natanong niya ito ng biglaan. Hindi naman nagalit ang dalaga. Sinagot niya ito ng may pagkatotoo. Wala, pero may hinahangaan ako. Ang bait-bait kasi niya pagdating sa akin at sa ibang tao, kahit may pinagdadaanan siya. Nakangiting pagkukwento ni Rika. At saka nagbasa na yung ano niya, kilikili. Kala mo ano ha? Tila may karayom na tumusok sa dibdib ni Oliver nang marinig niya iyon. Pakiramdam niya, nasaktan yung puso niya nang malamang may iba nang hinahangaan ng dalaga. Tara na nga, kain na lang tayo ng batchoy. Pag-aya ng dalaga sa kanya. Kaagad namang sumama si Oliver sapagkat sakto rin ang pagkalam ng kanyang sikmura. Habang naglalakad sila papunta sa batchoyan ni Aling Rose, nadaanan muli nila ang matandang tinutulungan ni Oliver. Nakaupo ito sa lupa at tila natumba. Dali-daling pinuntahan ito ng binata at doon, napagtanto niyang nasugatan pala ang tuhod ng matanda. Naku nay, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Oliver. Hindi iho. Naglalakad lang ako kanina. Tapos may batang sumalubong sa akin. Ayun, pinagtutulak ako hanggang sa matumba ako. Pagsusumbong ng matanda. Grabe rin kasi mga bata rito. Rika, pwede mo ba akong kuhaan ng malunggay doon sa tanim ni Nang Berna? Tanong ni Oliver. Kaagad namang sumunod si Rika at kumuha ng malunggay. Anong gagawin mo sa malunggay, iho? Tanong ng matanda. Ngumiti lamang si Oliver. Nay, yan ang pinapahid namin ng mga bata pa kami tuwing nasusugatan kami sa laro. Maniwala po kayo, mabilis pong gumaling ang sugat nyo dito. Paliwanag ni Oliver. Nang maibigay ni Rika ang malunggay, dinurog-durog ito ni Oliver
bago pinaikot-ikot sa kanyang palad. Pagkatapos nun, nang makita niyang lumabas na ang kaunting katas ng malunggay, dahan-dahan niya itong inilagay kaagad sa sugat ng matanda. Maraming salamat, iho ha. Bakit mo nga pala ako tinutulungan? Sa pagkakaalala ko, ito ang pangatlong beses na tinulungan mo ako. Hindi ko narinig na nagreklamo ka o tinataboy mo ko. Tanong ng matanda. Ngumiti naman ng malawak ang binata. Kasi po, Nay, pinalaki kami ng mga magulang namin na tumulong sa mga nangangailangan. Tsaka po, hindi ko gawain na magreklamo. Sagot lamang ni Oliver. Iho, kapag ba naging mayaman ka, anong gagawin mo sa pera mo? Biglang tanong ng matanda. Ay, Nay. Nako, una kong gagawin, babawiin ko talaga ang kapatid ko sa mga kumuha sa kanya. Pangalawa, pababalikin ko sila sa pag-aaral. Pangatlo, magpapagawa ako ng bahay para sa mga magulang ko. Tsaka panghuli, tutulong ako sa mga mahihirap at matatandang walang matitirhan. Mahabang paliwanag ni Oliver. Ngumiti naman ng malawak ang matanda at nagpasalamat sa kabutihan niya. Tinulungan namang tumayo ni Oliver ang matanda bago sila nagpaalam na umalis na. Kinabukasan, katulad ng kanyang kinagawian, tumungo ulit siya sa mansyon ni Don Cesar upang kunin ang kanyang ititindang kalamansi. Ngunit pagpasok niya sa mansyon, nagulat siya sapagkat may 3 lalaking sumalubong sa kanya. Dinala siya ng mga ito sa silid ni Don Cesar, kung saan nag-aantay ang matanda. Don, magandang umaga po. Mabuti at nakauwi na kayo. Kumusta po ang lakad? Tanong ni Oliver. Lumingon naman sa kanya si Don Cesar at ngumiti ng malawak. Maya-maya pa, isang masilaw na liwanag ang lumabas sa katawan ng matanda. Napapikit na lamang si Oliver dahil dito. Makalipas ang 2 minuto, tuluyan nang nawala ang naturang liwanag. Kasunod nun, ang pagkawala ng Don sa harap niya. Napalitan ito ng napakatangkad na nilalang. May mahabang mga tenga na maihahalin tulad sa mga duwende sa fairy tales. Maputla rin ang balat nito na may mahaba at puting buhok. Sino ka? Tanong ni Oliver habang takot na takot at halos isiksik ang kanyang katawan sa sulok ng kwarto. Ako si Karangyan, isang engkantong may hawak ng kayamanan. Nagbibigay ako ng biyaya sa mga taong mabubuting katulad mo sa pamamagitan ng mahiwagang kalamansi ko na nakatanim sa likod ng mansyong ito. Paliwanag ni Karangyan. Noong una, hindi naniwala si Oliver. Ngunit nang gamitin ni Karangyan ang kanyang kapangyarihan upang magpalabas ng isang timba ng kalamansi, doon na naniniwala si Oliver. Kung engkanto ka, bakit ka nandito sa mundo naming mga tao? Tanong ng binata. Dahil may misyong ibinigay ang aming batala. Yun ang makahanap ng isang mortal na siyang magbibigay ng tamis sa mahiwagang kalamansi gamit ang kabutihan nito. At ikaw iyon, Oliver. Paliwanag ng engkanto. Teka, alam po ba to ni Juanito? Di ba siya ang nagbigay ng trabahong ito sa akin? Naguguluhang tanong ni Oliver. Napangiti naman si Karangyan bago nagsalita. Si Juanito ay isa ring engkantong kagaya ko.
Ngunit ang kapangyarihan naman niya ay ang pagpapagaling. Pinayagan siya ng aming bathala na maging mortal upang magamit niya ang kanyang kapangyarihan para tumulong din sa mga tao. Paliwanag nito. Halos manlaki ang mga mata niya sa kanyang narinig. Isa pa, yung matandang tinulungan mo ng 3 beses. Ako yon. Ako, si Don Cesar at ang matanda ay iisa lang. Doon ko pinagmamasda ng kabutihan mo, iho. Paliwanag ni Karangyan. Pati ba si Kuya George at yung mga lalaking nagdala sa akin dito kanina? Inkaanto din sila kagaya mo? Tanong ulit ni Oliver. Tumango lamang ang nilalang bago lumapit pa sa kanya. Ibinigay nito ang 1 kwintas na gawa sa ginto. May hugis ito ng kalamansi. Isinuot niya ito kay Oliver. Simula ngayon, ikaw na ang magmamay-ari ng lahat ng kayamanan sa mansyong ito. Lahat ng perang naipon mo sa pagbebenta ng kalamansi, iyon ang panimula ng iyong pamilya. At ang kwintas na ito ang magiging daan ng kapangyarihan ko upang magbigay ng biyaya sa iyo sa araw-araw. Huwag kang mag-alala. Ang kalamansi na ibebenta mo ay ikaw na rin ang pipitas. Araw-araw itong mamumunga kahit hindi naka-spray ng kimikal. Mahabang paliwanag ni Karangyan. Muling itinaas ng engkanto ang kanyang mga kamay. Kasunod nun, ang pagkawala ng malay ni Oliver. Nagising na lamang ang binata na nasa silid pa siya. Wala na ang engkantong si Karangyan. Akala nga niya ay panaginip lamang iyon. Ngunit nang mapansin niya ang kwintas na ibinigay ng nilalang sa kanya, doon niya napagtanto na totoo ang lahat ng nangyari. Tumayo lamang siya at nakita ang 3 papel na nagpapatunay na siya na talaga ang may-ari ng lahat ng kayamanang ito. Napalundag naman sa tuwa si Oliver at dali-daling umuwi sa kanilang bahay. Pagkarating doon, ipinakita niya sa kanyang mga magulang ang 3 papel na nagpapatunay na siya na ang nagmamay-ari ng mansyon. Titulo iyon ng lupa at bahay. Hindi niya na lamang ikwento sa mga ito ang tungkol sa engkantong si Karangyan. Basta ang sinabi niya lang, ibinigay ni Don Cesar sa kanya ang mansyon at natira nitong kayamanan sapagkat siya lamang ang naging mabuti at mapagkakatiwalaang trabahador ng matanda. Nay, mababawi na po natin si Janina, wika ni Oliver. Napalundag naman sa tuwa ang mag-asawa at paulit-ulit na nagpasalamat sa kanilang anak. Kinabukasan, maaga pa lang ay tumungo na si Oliver kasama ang kanyang mga magulang sa bahay ni Nelson. Nagdala na rin sila ng pulis ng palihim upang mahuli ang mag-asawa. Hindi nga sila nagkamali. Nang makarating sila sa bahay ni Nelson, sigaw at iyak kaagad ni Janina ang kanilang narinig. Kaagad na rumesponde ang mga pulis at pumasok sa bahay ng mag-asawa. Doon nadatnan nilang sinasaktan ni Nelson si Janina gamit ang dibakal nitong sinturon. Hinuli nila kaagad si Nelson, samantalang ang mag-asawa naman ay kaagad na pinuntahan si Janina. Niyakap nila ang bata habang nagsisisi sa kanilang ginawa. Paulit-ulit siya lang nanghingi ng tawad rito habang umiiyak. Ang kapal ng mukha niyong gawin ito sa akin. Hindi ba kayo takot na mawala ng tirahan? Galit na tanong ni Nelson. Kahit isaksak mo pa sa baga mo ang lupa at bahay na yon, wala kaming pakialam. Sigaw naman ni Oliver. Lumapit siya ng kaunti kay Nelson.
Alam mo ang mas importante sa amin. Ang buo kami. Sigaw ulit ni Oliver sa kanya. Nang matapos na mahuli ng mga pulis si Nelson, kaagad na umuwi ang pamilya sa mansyon. Lahat ng gamit nila ay pinalipat niya na rin kanina, bago sila tumungo at bawiin si Janina. Hawak kamay ang pamilya na nakatingin sa harap ng mansyon, habang iniisip kung bakit sila binigyan ng ganito kalaking biyaya. Kinagabihan, pinuno ni Oliver ng masasarap na pagkain ng mesa. Nagpaluto siya ng mga paborito nilang pagkain. Habang masarap nilang pinagsasaluhan ang mga pagkain, nagsalita si Janina habang tumutulo ang luha. Kuya, maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo mo para sa amin, lalo na sa akin. Hayaan niyo po, kapag nakapagtrabaho ako naman ang babawi sa inyo. Umiiyak na wika ni Janina. Natawa naman ang lahat dahil sa biglaang pag-iyak ng batang babae. Sinong nagsabi na magtatrabaho kayo? Sa susunod na pasukan, mag-aaral na kayo hanggang sa makapagtapos kayo. Huwag kayong tumulad sa akin. Gagawin ko ang lahat para lang matupad ang mga pangarap nyo. Napahiyaw naman sa tuwa ang tatlong bata nang marinig ito sa kanilang kapatid. Ganon din ang kanyang mga magulang. Nay, tay, huwag na kayong bumalik sa pagtatapas ng tubo. Dumito na lang kayo at bibigyan ko kayo ng negosyo upang hindi kayo mabagot dito. Tsaka isa pa, kukuha rin ako ng mabubuting katulong upang mag-handle sa shelter na gagawin ko para sa mga mahirap at walang mauuwian. Mahabang paliwanag ni Oliver. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang natutupad ni Oliver ang mga pangarap niyang gawin. Nakapagpatayo na siya ng shelter. Nagbigay ng tulong na rin siya sa mga mahihirap. Nakapagpatayo na rin siya ng negosyo ng kanyang mga magulang. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin nakakalimutan ni Oliver ang kanyang mahiwagang kalamansi. Kaya naman nagpagawa na siya ng malaking stall na may logo ng kanyang pamilya. Pinangalanan niya ring Magic Calamansi ni Oliver. Kagaya rin ng suwestyon ng ibang mamimili. Gumawa na rin ng calamansi juice ang binata. Mas lalong dinagsa ng mga tao ang kanyang tinda. Sa buhay, hindi maiiwasan ang kahirapan. Pisikal man, emosyonal o pinansyal. Ngunit isa sa pinakamahalagang aral na matutunan ay ang hindi nasusukat ang tunay na halaga ng isang tao sa kanyang estado sa buhay, kundi sa kanyang kabutihan at paninindigan. Ang pagiging mahirap ay hindi hadlang upang maging mabuti, at lalong hindi ito dahilan para sumuko sa mga pagsubok na dumarating. Sa bawat problemang hinaharap, mapaaral, pamilya o personal na laban, maging sandigan lamang ang pananampalataya, tiyaga at mabuting puso. Hindi naging madali ang lahat. May mga pagkakataong gusto nating sumuko. Ngunit mas pinili pa rin nating magpatuloy. Dahil alam nating may dahilan ang bawat pagsubok. Unti-unti, matututunan harapin ang mga problema nang may lakas ng loob at positibong pananaw. Oliver? Isang boses na siyang nagpagaan sa pakiramdam ng binata. Boses ito ng babaeng matagal na niyang minahal. Ang babaeng nagpagising ng kanyang puso. Walang iba, kundi si Rika. "Oh, Rika, kumusta?" Tawag ni Oliver. Nasa tabi sila ng ilog. Wala pa ring nagbago maliban sa magarang kasuotan ni Oliver. "Nax, yayamanin ng kaibigan ko ah. Mabuti na lang hindi mo ko nakalimutan." Natatawang saad ni Rika. "Salamat. Tsaka hindi talaga kita makakalimutan.
Ikaw lang yung babaeng hindi ako hinusgahan dati. Nakangiting sagot ni Oliver. Sabay silang umupo sa malaking bato at pinapanood ulit ang paglubog ng araw. Hindi naman napigilan ni Oliver na mapatingin sa magandang mukha ni Rika. Maya-maya pa, bigla ring humarap ang dalaga sa kanya. Doon, hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili. Dahan-dahan nilang inilapit ang kanilang mukha at kaagad namang dumampi ang kanilang malalambot na labi. Ilang araw pa ang makalipas, naging opisyal na magnobyo at nobya na ang dalawa. Tumutulong na rin si Rika sa kanya na para bang mag-asawa na ang kanilang turingan. Hindi naman ito naging hadlang sa mga pangarap ni Oliver para sa kanyang kapwa at pamilya. Sa kabilang banda, may ngiting nakatingin si Juanito kay Oliver na masayang nagbebenta ng kalamansi sa palengke. Masaya siya dahil nakamit na ng binata ang matagal nitong pangarap para sa sarili at ang kanyang pamilya. Uy, Oliver. Kumusta? Balita ko, yayamanin ka na. Meron ba kameriyan? Napatigil si Oliver at Rika sa pag-aayos ng kanilang paninda. Bigla kasing sumulpot ang 3 taong nanghusga kay Oliver noong mga panahong naghihirap ang binata. Hindi naman kumibaw si Oliver, bagkus tinignan niya si Rika at doon lamang gumalaw ang dalaga. Hoy mga impaktong nilalang sa mundo. Magsilayas kayo rito. Ang kakapal ng mukha nyo na gumanyan. Porkit nakaahon na sa hirap ang asawa ko. Umalis kayo. Alis! Sigaw ni Rika na kaagad namang nagsilayas ang 3. Natawa na lamang si Oliver dahil sa ginawa ni Rika. Isang ang kalamansi, Diyos? Wika naman bigla ng pamilyar na boses. Kaagad nilingon ni Oliver kung sino ito. Walang iba, kundi si Juanito. Napasigaw sa tuwa ang binata nang muli niyang makita ang kanyang kaibigan. Niyakap niya ito at kaagad na kinamusta ang binata. Nag-uusap lamang sila saglit bago muling nagpaalam si Juanito, habang bitbit ang kalamansi Diyos. Nakangiti namang pinapanood ni Oliver ang binata na umaalis dahil alam niya na rin ang tunay na pagkatao nito. Ang kahirapan ay nagsilbing guro kay Oliver. Tinuruan siya nito paano maging matatag, mapagpasyensya at mapagkumbaba. Dahil dito, mas nauunawaan niya ang halaga ng bawat maliit na tagumpay at biyaya. Natutunan niyang pahalagahan ang mga simpleng bagay na dati ay hindi niya napapansin. Sa huli, napagtanto niya rin na hindi permanente ang paghihirap. Sa pamamagitan ng sipag at kabutihan ng puso, malalagpasan ang anumang pagsubok. Kaya isa rin sa kanyang mga pangarap ay ang tumulong sa kagaya niyang mahihirap. Naniniwala rin siya na hindi lahat ng taong naghihirap ay mananatiling mahirap. Wakas.